Good morning guys. Ayan, kapaglinis na tayo. Maglinis ako ng nag-spray na din ako. Maglinis ako ng ano guys, ng area. Nanlinisan ko na siya, pero i-repeat ko lang, finalize. Tapos kakain tayo ng lunch. Hello everybody. So let's have lunch. Nag-join ako kay Daddy guys. Lunch na siya sa McDonald's. So, ayan. So, today is McDonald's kami actually yesterday as well. Para na ma-boost ang namin. Junk food department sa lawas. Budlay mga puro healthy. Dapat may junk food mga dala. So anyway, it's a beautiful Thursday and it's a lot of good news para sa amon. Obviously, amon nga mga namon. Hindi namon family guys, but the people that are around us. So, hindi namin blood. Ha? But anyway, I quite believe na kung para sa'yo, may piniprepare si Lord sa'yo na para sa'yo. Talagang magiging sa iyo. Pero in times, minsan, hindi mo siya makamit in the right time. Kasi pala, may mga time na gusto ka ni Lord pala. Matuto ka muna. So, hindi niya talaga ibibigay sa'yo unless na deserve mo talaga. So, I don't know kung naniniwala kayo sa mga kasabihan na, time talaga there is a time for everything, no? Tapos minsan maano mo sa sarili mo na hindi niya binigay, bakit wala, ganun, because hindi ka pa natuto for that, hindi ka pa expert in that type of surrounding. So hindi niya lang basta-basta ibibigay sa iyo kasi pag mawala man lang nasayang yung time niya, 'di ba? Tapos minsan mag-isip tayo, bakit niya binibigay ang kayamanan sa mali na tao? May purpose din sila. Hindi natin alam na talagang totally bad sila sa mata ng Diyos. Baka tayo lang ang masama ang tingin sa kanila, pero in other ways, mababait naman sila. Kasi minsan ang mga tao gigil na gigil sa'yo pag may pera ka. Gusto nila sila lang kaibiganin kasi may bigay sa kanila, o makinig ka sa kanila kasi sila ang mag-dictate sa iyo. So, hindi yun maganda. Especially pag alam mo talaga yung gagawin mo sa pera mo. Hindi ka madiktahan ng ibang tao. Talagang you just keep going. So, yun. Marami tayong mga experiences sa buhay. Especially guys, dito sa Philippines, ang dami kong natutunan talaga na medyo may idea na din ako. Pero, hindi ko lang pinapansin. Pero talagang nangyayari. At saka marami na rin akong na hindi na-experience ha. Pero mga ibang tao naka-experience na. Pero ngayon I'm experiencing it myself. At saka natuto na din ako, 'di ba? Kasi experience makes you learn fast. Or experience makes you learn. 'Di ba? Kaya yun, nakakain na actually ako guys. Kaya yun, konti na lang ang halaman. Hindi ko na kaya. Tapos, naglinis ako. Sabi ko kay Daddy, mag-lunch muna tayo para may energy ako. So, namimiss ko na rin yung pagkain namin sa Australia, guys. Hindi kanin, bread, sandwich, yung mga ganyan, meat. So, sumasabay ako kay Daddy. Pag mag-McDonald's siya, sumasabay ako sa kanya para na may meat naman ako na makain. Hopefully, ang meat na McDonald's, okay lang. So, ayun. Kaya, ito yung bago nilang drink. Walang kulay. Para siyang frizzy. Sarap niya, guys. Peach, something. Tapos, dapat today, bibili kami ng ng another aircon. Hindi ko pa kaya. So tomorrow
tinatamad lang ako guys. Gusto ko lang magpahinga. So, tomorrow, aalis kami. Baka doon ko na rin daanan. Para next week mailagay na siya. Diyan namin ipalagay. Yan, diyan. So, ang ano niya, ang volume ng hangin dito at saka dyan sa hagdanan. Para masama yung ano, ilalim. Inubo ako. Pagka-allergy ako sa ano, alikabok. Kasi basta na alikabok tayo na yan, dapat na ako mag-mask. Sa Australia, hindi talaga ako allergy during COVID. Kasi may mask ako palagi. Dito nalimutan ko magdala ng mask. Sumakay ako sa tricycle. Tuwang-tuwa pa naman ako. Bao, langhap ko lahat. So, allergy agad. So, kino-close ko lang lahat na bitana. Basta allergy time, lahat na windows, kino-close ko lang. Naglilinis. Naubos ko guys ang spray ng ano tawag yung disinfectant, ay hindi disinfectant yung tawag nito, ito ba, ito sanitizer. Oh, yan na lang naman 2 days. Ninsprehan ko lahat buong bahay. Tapos nag-change ako ng sheets. Ayan. Tara, nag-change ako ng sheets. Lahat, buong bed. Inano ko din, in-spray ko din. Para na ano, mga upuan, lahat yan, mga railing. So guys, good evening. Okay, ngayon lang tayo nakapagbalik. Kasi marami tayong ginawa sa life natin for today. So concentrate tayo guys sa mga gagawin natin. Daddy is also concentrating for his life. That's how easy the life is in Philippines. Salamat. Salamat daw. Nag-Ilonggo na siya, guys. Anyway, umalis na kami kanina. Tapos ano kami, punta kami sa Angel Wings na area. Angel Wings Point of Duty. Tapos, ayun. Ay, hindi ko na-change yung ano ni Toto. Hindi ko na-change. Okay, change natin. Let's change it up. Mag-close muna tayo ng shop, guys. Close muna tayo ng store. Ayan. Ito na lang. One light. Oh, madilim na. Ayun, nag-close muna tayo ng store. Kasi wala na si Toto. Pinick up niya si April, 7 o'clock. Babalik yun sila after 2 hours and a half. Naiwan ko yung tubig ko. Yan. Then actually, kakain muna ako. Where's our tripod? Ayun, kakain muna tayo guys. And then, umalis kami ni Daddy kasi may pinuntahan kami. Okay, so nandito pa rin tayo. Nagpa-vlog tayo habang kakain na tayo guys. Gusto ko sana kumain ng bread. Pag may sakit, bread. Hindi ako masyado sa kanin kasi hindi naman ako ang kanin para siyang, alam nyo guys, ang kanin pag kinain mo parang panakit butas. Ang dami mong kinakain na kanin tapos bukas dami na namang kanin. Wala na. Tataba ka lang talaga. Pero wala siyang effect. Wala kang muscle na grow. Parang hindi siya solid. So, pero kumakain ako ng kanin, just to eat kanin, kasi salay tayo sa kanin, di ba? Other than that, wala na. Smells it.
Bumili kami ng lechon manok. Ayan. Ano lang siya guys, 260. Mura lang siya. Tara! Laki. Super laki. So, ang gagawin natin is, wait lang. May isda tayo na naiwan sa ano. Sa fresh ito guys, ang isda na binili namin sa Sagay. Tara! May naiwan pa. Ayun. So, kainin natin yan. Kasi, sarap kaya ng isda. After eating all meat, all burger, everything is junk. Masarap kumain ng isda. Nung sa Australia ako, namimiss ko yung isda. Kasi hindi maraming isda na kilala ko doon. Pagdating ko dito, hindi ko na naman kilala yung mga isda. Sabi ko, yung mga nasanayan ko lang nung nandito ako, yun ang kilala ko. So, binibili ko yan. Tapos ngayon, dahan-dahan ko na silang nakilala, guys. Kasi, nakikita ko sila palagi, di ba? Kain tayo. So, it's good. May nagsabi sa akin, pag inuubo ka, uminom ka ng ano, vinegar. Anong uminom? Paano kaya yan? Kaya, lagyan ko na lang ng vinegar. Dami. Okay lang guys, kasi kailangan ng throat ko talaga yung ano, vinegar. Ramdam na ramdam ko yung ano, yung anghang. Pero okay lang. Ito naman ang isda na to guys, napakaliit. Super liit guys. Medyo malaki-laki. Mayroon dyan. Ang dami naming binili eh. Nasa video ko nakita nyo. Mauna nyo yun makita kaysa dito. Daming isda. So, may malalaki. Paborito ko yung isda. Maano yung ubo ko. Nag-develop lang siya within 3 days. Tigas. Uminom lang ako ng gamot para mawala siya. Pero I feel better. Sa one day na parang masama yung pakiramdam ko. Pagka the next day okay ako. Panadol man ang intake ko. Tapos nag-take ako ng cough syrup. Tapos yun. So, stubborn talaga yung ubo, diba? Pangit pag ang ubo, hindi na ano agad. Ayaw ko, very annoying. So, ganito kami guys sa Pilipinas. Happy naman kami. Kahit ganito, happy. Hindi na ako naghahanap ng iba pang dekorasyon sa buhay kasi happy naman si daddy, so pwede na yan. Mabuti hindi siya naghahanap ng kabanding, hindi siya naghahanap ng mga Australiano na kabanding niya kasi doon ayaw niya din. Good. Siya lang happy sa may mga friends kami na nakatabing bahay, yung kausap niya minsan kasi busy din sila. Masaya sila. Hindi siya naghahanap ng kabarkada. Hindi siya naghahanap ng kainuman. Wala lang. Kompleto naman yung kailangan sa bahay. Malinis naman yung bahay. Komportable yung bathroom. Importante sa kanila yan. Tapos, malaki ang refrigerator kasi yan talaga ang mga bet nila para comfortable sila sa loob ng bahay. Tapos, maraming cold water, may aircon, tapos, yung makakaalis-alis siya anytime kasi nagda-drive siya ng motorbike. Hindi siya naman masyal ng malayo.
Pag nag-motor, paikot-ikot lang. Marunong siya mag-shopping na siya lang. So, pag maalang-alang na hindi ako makalabas, lumalabas, bumibili ng kailangan namin. Tapos, hindi siya naghahanap ng kaartihan, which is good. Kaya masaya kami dito. Pero yung hindi lang ako masaya guys sa mga tao na sobra talaga mag-take advantage pag alam nila na may pera ka na ilalabas. So, kaya tinatry talaga namin na kilalanin ang mga tao sa paligid namin. Marami silang style. Akala mo friend na friend mo talaga, but marami silang style. Maya mag-message yan pahiram. Kaputi walang ganyan. Ano? Kayo hello. Dito guys, dami. Yun lang ang nakakahiya pag puti yung asawa mo dito. Kasi hindi mo sila mabigyan. Dami namin pinahiram guys. Nag-try talaga kami. Okay naman. Pero mayroon talaga na hindi nakapasa. Yung tao na yung trust mo pa, yun pa ang sisira ng trust mo para sa kanila. Hindi maganda. Naku. Ang ano ng vinegar. Ang angahang. Aroy. Pero, go lang tayo. That's life. Huwag tayo huminto ng tulong sa iba, nangangailangan ng tulong natin. Yung mga nag-take advantage, pinadala sila ni Lord sa amin para matuto din kami. So, as of now standing, isa yung pinapaaral namin sa college. Third year na toto. Tapos, ang girlfriend niya nandito sa bahay, nagtatrabaho. Si April, nakikita niyo sa vlog ko. Si April doon sa isang room, si Toto dito sa sarili niyang room. Tapos, apat kami. Para may kasama din si Toto, may kausap din siya na kaedad niya ba. It's good for them. Kami din ni Morris. Tapos, ang inaaliwan namin is yung shop. Kami ang ambag-ambag magbantay. Basta sinong free. Pero kung busy kami, kino-close lang namin kasi importante na makaalis kami. So, ayan guys. Akyat na tayo. Tapos na tayo dito. Hindi ko na nag-film kanina, umalis kami ni Daddy kasi nagmo-motor kami. So, minsan pag may mag-film ako, pero minsan hindi ako nag-film kasi this one, babe? Okay. Minsan kasi guys, pwede ako mag-vlog. Pwede ako makahawak ng camera. Minsan hindi talaga pwede. Pag nasa motor, very dangerous kasi guys, baka mahulog yung camera. Kaya yun. So, check lang natin. Ito ang listahan ng ating mga Yan, listahan. Yung mga tinutulungan natin. Masaya sila. Gonna keep for toast. May baso ako na iwan dito. Ano ba yan? Wala naman.
So, relax lang talaga kami guys si Daddy. Pagdating ng certain time, relax na talaga kami. Minsan, 7 o'clock, gusto ko na talaga mag-relax kasi nakakapagod din. Minsan, hanggang 11 kami guys, pag naglalakwat siya kami ng mga neighbors. Yun. So, sinong nagsasabi na wala kang kasiyahan sa Pilipinas? Mayroon. Depende sa hilig mo at depende kung saan ka. Ang maganda dyan guys, pag puti yung asawa mo, yung ang asawa mo na isettle kung saan yung bet niya, anong gusto niyang gagawin para masaya siya. Kasi tayo ng mga Pilipina, kahit ano kaya na natin dito sa Philippines kasi sanay na tayo nung maliit pa tayo. Tapos, yung mga asawa natin pag hindi nila bet, mahirapan tayo. At saka, ang importante na walang may nagre-reklamo, diba? Kasi pag nagre-reklamo yung asawa mo palagi, siyempre maa-annoyed ka din. Kaya kami okay lang kami. We are okay. Yun. Pero, pag ano kami, alis kami po Australia in few months. Magbakasyon na naman tayo doon guys. Tingnan natin yung Australia kung malamig pa rin. So, ayan na. That is our day. Magpapahinga na ako, mag-say goodnight na ako sa inyo. And that is really our day. Hindi ko na kayo nadala sa 3rd floor, hindi ko na kayo nadala sa ano. Sa 2nd floor tayo today. Just now, for now, nasa 2nd floor tayo. Hindi na ako guys nakaakyat kasi nga sumama yung pakiramdam ko. Si Daddy na lang ang nag-water ng mga plants sa taas. Sa camera na lang ako nakatingin. Sa CCTV. Ayan. So, see you guys in our next vlog. Thank you so much guys for watching. At ako ay magpapahinga. Hopefully, in our next vlog, okay na yung ubo ko. Good night guys. Maraming salamat sa pagpapanood and hope you are happy wherever you are. Bye guys. Good night. Mwah. Thank you for watching. Bye-bye now.